Magandang umaga po ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Update naman tayo sa nilalaro ni Meow Meow dito sa ongoing Reykjavik Open. Round number 7, nakaharap niya ang Grandmaster ng England na si Daniel Howard Fernandez. Hindi na ba siya patatawarin nito? Medyo bata-bata pa naman, hindi pa matanda, di ba? Madalas tinatalo ni Meow Meow matatandang GM eh. Di ba may nagpapansin sa akin eh, coach, matatandang GM lang tinatalo niyan. O ito, medyo bata-bata. Tingnan natin kung kaya pa ni Meow Meow ito ha. At nakalaban na rin po ng mother niya dito sa torneyong ito. Tabla sila. Nakatabla yung mother niya. Pero tingnan natin this time. Sa end part, papakita ko po sa inyo ang standing. Ang ginawa ni GM nag C4, English opening, Knight F6, Knight F3, E6, G3. Makunat ang ipinaghanda kay Meow Meow. Katalan. Nag B3. Ayan. Makunat. Pero nag D4. Neo Catalan po ang tawag dyan sa B3 na yan. Ang main line kasi na palagian nating nakikita yung D4 eh, di ba? Eh dito napansin ni Meow Meow. Nag B3. Sinamantala niyang kontrolin ng maaga ang sentro. E3, C5, capture, rook E1, knight C6, bishop A3. Kakaiba setup ni GM. At nag-A5 para may timing na mag-A4, babasag sa queenside mamaya, at control na rin sa B4 square. Nag-D3 para i-develop mamaya ang knight pagka nawala na yung tutukan ng bishop. Nag-E5, alam ni Meow Meow, ang ganda nung E5 niya. Sacrifice yan kung tutuusin, di ba? Nag-Queen D2. Ayan. O, teka muna mga kamatyas, bago tayo mag-proceed dyan sa linya na Queen D2. Ano ang mayroon kung capturein ang pawn na yan? Mautak eh, may knight takes E5. Capture. Taba ng utak ni Meow Meow. Ang laki ng in-improve niya. Oh. Natatanaw niya yung mga ganyan. Double. Babagsak ang isang pyesa. Galing. Yan. Okay. Kaya nag-Queen D2. Knight D7, nag-H4 si GM. Novelty, bago. Wala sa talaan ng aklat dahil ang mga naitala na dito, kinapture ang bishop, at mayroon na rin pong tumira ng Queen B2 para depensa ng bishop at walang problema sa Knight D2 development. Pero nag-iba ng diskarte si GM. Nag-H4, nag-H6 para proteksyon sa G5, at nag-H5. Ayan, itong H5 hindi nagustuhan ng computer no kasi parang overextended eh. Rook E8, Queen D1, another bad move by GM. Ayan, siguro kakapturein na niya tapos magde-develop na. Pero ang tamang galaw daw ng Reyna ay Queen E2. Yun nga lang, nakakailang sa human eye kasi nandyan na yung Torre, pero yan ang gusto ng computer engine. O, balik tayo sa Queen D1, Bishop takes, Knight C5, good move. Ayan, syempre, malakas ang Knight, at bigyang pagkakataong mai-develop na ang Bishop sa F5 to attack the D3 o kaya Bishop G4 para atakihin ang overextended pawn. Pero, nasolusyonan ni GM, Knight H4, ganda. Walang Bishop F5, walang Bishop G4, sakto timpla ni GM. Nag-Knight B4 pero ito pa rin ang target ni Meow Meow. Oh. Nag-Bishop F1, depensa, Queen G5. Ayan na. Ang lalakas ng birada ni Meow Meow, no? Sana ito yung nakita natin sa Kamatyas itong nakaraan. Iba tirada niya ngayon. Ito po ang paparating na tira. Bishop G4, pababagsakin na yung pawn. Nag-Knight B5, nagbigay ng pang-ilang si GM. Pupunta sa C7, dodobolen. Nag-Bishop G4, Queen B1, Queen D2. Grabe mga bitaw. Ito na po yung paparating, no? Kakapturein na yung pawn, may threat sa torre. Ayan, at nag-F3 muna dito si GM. Pero teka muna mga kamatyas, para mas maliwanag. Ituloy natin, ano mayroon kung ituloy yan double na yan para may direct attack? Ito po laman. Magda Knight B takes D3. Kakapturein yan syempre, takes. Ang nasa isip ko, paano kung mag-Rook F1 muna? Ayan, para depensado to. Mag-E4. Naku, yan ang lalim. O halimbawa, mag-Knight takes. Para pag kinapture ng torre, medyo mapalayo ang torre pero hindi pala papansinin yan. May push E3. Ang layo pala nito. Ano target? Kakapturein yon. At halimbawa, kung mag-F3, may E2, diretso. Diretsong mga kamatyas. Pag kinapture, may Rook E3, ay kalalim. Knight G2, capture, Queen takes F1, Rook takes G3, at lamang pa rin ang isang pyesa.
Halimbawa, mag-knight, queen e3 check. Ay, nako, patay, matchas. King h2, rook h3 matchas. Ang lalim, ang layo na malalim. Balik tayo. Kaya pala ginawa dito, nag-F3 muna si GM. At kumapture na sa H5, Knight C7. Ayan na. Naku, babagsak na. Quality daw na. Pero takes, Rook E2, Queen G5. Handa pala si Meow Meow i-give up ang tore niya talaga. Queen G5, threatening Queen takes G3. Kumapture na, capture, King H2, at nag-E4. Ayan. May pana na nakaabang. Nag-A3 para B4, mapaalis, mapahina man lang ang malakas na paa ng kabayo. Nag-F5, ayan, depensa sa E4. Bishop H3, ayun, dito mga kamatsas, grabe ginawa. Sige, pakiguess nyo po, unang puzzle natin na ginawa ni Meow Meow sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Bonggalicious ang tira, Knight F4. Grabe, parang hindi GM ang kalaban mo. Meow Meow, lakas ng loob mo ah. Rook E1. Okay? Ayan, kasi pag kinapture yan, may queen takes F4 check, hindi ka capturein yung knight ha. Halimbawa, saan natin nalagay? Lagay natin dyan, King G1, saka palang ka-capture. Ayun, para may tempo attack. Pagka ang hirap, no? Halimbawa, pag nag-bishop G2, magdi-D3. Naku po, gagapang. 2 marching pass pawns. Naku, mag-E3 na next. Okay po ha, maliwanag na. O, balik tayo. Nag-rook E1, knight takes H3, king takes H3, bishop takes, nag-B4, queen G4 check, king H2, another puzzle tayo. Puzzle number 2. Sige po, pakiguess nyo sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po. Congrats sa nakakita ng F4. Wala na, hindi na inintindi yung under attack knight, F4 attack. Knight takes F3, queen takes G3, king H1, queen takes F3, checking G1, rook E6, going to G6. Grabe, walang ka-shield ang white king. Rook A2 para kahit papaano masabing may saklolo. Pero hindi pa rin. Hanggang forma lang ang tore. King H2 at ang matamis na katapusan. Queen H5, matchas. Matindi si Meow Meow. Diba? Baka mag-GM norm pa, na GM norm ng lalaki pa makuha niya dito pag tuloy-tuloy ang momentum niya. Tibagan GM sa kanya ngayon. Okay, ito po ang standing. Matindisius itong si Meow Yi. Nangunguna si Alisher Suleyminov. Ayan o, yung natablahan ni Meow Meow na tumalo kay Magnus na nabanggit ko, no? At pang ilan si Meow Meow? Number 9 na. Grabacious number 9 na. At kung titignan natin, ilan na ang plus rating dito? Ay, sa chess results nga pala makikita yon. Titignan ko na lang po kung ilang rating ang plus niya, no? Sa chess results makikita yun eh. At for the pairing ng round number 8, ito po, silipin natin. Round number 8, pairing. Ang makakaharap niya ay si Grandmaster Mert Yilmaz Yearly ng Turkey. Ayun, mas mababa pa rating kumpara sa tinalo niya ngayon. Nako, white pa si Meow Meow. Hala, pagka nasunod-sunod ni Meow Meow, makakakuha siya ng GM title norm ng lalaki. Matindi. Grabe, bigat. Ganong kabigat mga kamatyas, kaabang-abang ang round number 8. Aabangan natin. Long game pa man din to, mabigatan talaga tira. Ayan, at nagpasalamat yung mother niya, nag-reply sa akin at continuous hard work daw ang ginagawa nila. Walang tigil, tuloy-tuloy. Grabe, 14-year-old lang itong si Meow Meow. Pagbalik niya dito sa Pilipinas, naku po, bigatin nito. Iba tirada na nito. Maraming salamat po mga kamatyas. Sana po nag-enjoy kayo, natuto. At sa mga nagtatanong po ng ating merchandise, hanapin nyo ang Kamatyas Sporting Goods Shop sa Shopee. Okay? At very soon po, ipopost namin sa Facebook page Kamatyas ang ating Rapid Tournament sa Manila. Gagawin po April 20, Saturday. Ayan, abangan nyo ha. Paunahan yon ng registration. First come, first serve po tayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.